Yun, magandang tanghali sa ating mga ka-MUG at sa ating mga kabatas at siyempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction. Alright, yan. At dito no, lahat ng mga vloggers natin nag-react na, no? And dito sa mga nangyayari, no, kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kay Sara Duterte, no, sa ating Vice President, at sa ating Pangulo, yung mga rally-rally nila, no? Yung kanilang, I think parang destabilization ng ginagawa nila, no? Parang gusto nila na mag-takeover na si Vice President Sara Duterte. At parang minamadali nila, no? At lahat sila maraming sinasabi, no? And yun, ako ngayon lang ako magre-react dito, no? Siyempre, kailangan din naman natin, gusto ko rin namang ilabas yung aking opinion patungkol nga po dito sa nangyayari na 'to. Actually, nadidismaya po ako, eh. Sa totoo lang, eto, sa aking mga subscriber, 'no, kagaya ni Direk, Freddy, 'no, ako po ay actually nasa gitna lang, 'no, kasi nung si Pangulong Duterte po ang, tumakbo, sinuportahan ko po 'yan. Nung nag-tandem po si President Sara at, Pangulong Bongbong, ay full support po talaga ako diyan hanggang sa sumama pa po ako sa mga rally dito, 'no, para sa tandem nga nila, 'no, at na masayang-masaya po ako nung sila po ay nag-tandem. Kaya naman ano, 'no. So ngayon dito, ah, sasabihin ko sa inyo yung totoo kong nararamdaman, ano, wag po kayong sasamahan loob sa'kin, pero dismayado po ako ngayon kay President Sara Duterte. Parang nasisira ho kasi yung pangalan niya sa ginagawa nila, 'no, sa ngayon. Pagrari-rally nila at pagkampi nila kay ano, kay Kibuloy. Which is, 'di ba siya po yung ano, siya po ang, secretary ng ating DepEd, 'no? Tapos yan po yung makikita ng ating mga teacher, ng ating mga mag-aaral. Po ito yung ginagawa niya habang siya po ay pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong habang si Pangulo po ay nasa biyahe, usap para po makapagpasok, 'no, ng, trabaho dito sa ating bansa at siyempre sa iba pa, 'no. Ngayon, bago tayo mag-ano 'no, mag-react, panoorin po muna natin 'to, 'no, ang biyahe ni Pangulong, Bongbong sa Czech Republic. Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tatlong Memorandum of Agreement ang nalagdaan sa pagitan ng Czech Republic at Pilipinas sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Czech-Philippine Business Forum sa Prague. Kabilang sa mga kasunduan ay kaugnay sa sektor ng information technology, business process management at semiconductor and electronic industries. Isang kasunduan din sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce at counterpart nito ang nilagdaan. Ayon Kasi 'di ba, nagtatrabaho ang pangulo, tatlong MOA po ang pinirmahan, 'no. 'Di ba ho, malaking bagay po 'yan sa ekonomiya natin. Malaking bagay 'yan para magkatrabaho po ang ating mga mamamayang Pilipino. Palagi niyong sinasabi, maraming nagsasabi na, maraming unemployed dito sa atin. Ito, gumagawa po ng paraan yung pangulo natin para po magkatrabaho ang mga Pilipino. Pero anong ginagawa niyo? Sara Duterte, ano po ginagawa ninyo? Habang kayo po ay pinagkakatiwalaan ng ating pangulo na maging, OIC, 'di ba, ng ating bansa. sa Pangulo, hinimok niya ang suporta ng Czech para sa pagpapatuloy ng negosasyon ng Philippine-EU Free Trade Agreement. Natigil ito hanggang July 2023 na magdesisyon ang EU at Pilipinas na pag-usapan muna ang ilang isyong teknikal ukol dito. Umaasa rin si Pangulong Marcos na mas maraming diskusyon at potensyal na industry cooperation pa ang magbubukas sa Joint Committee on Economic Cooperation sa Hulyo. This will be a very important opportunity to deepen our dialogue, to explain, to explore new partnerships,
and foster an environment conducive to business and investment between our two countries. See? Di ba? Napakaganda ng ginagawa ng Pangulo natin, hindi po namamasyal. Kitang-kita nyo naman tumatrabaho. Di ba? Pag hindi naman nagtrabaho, sasabihin ninyo, walang ginagawa. Diba? Walang kwentang presidente. Weak president. O ito pa, panoorin pa po natin to. Yung biyahe naman niya sa Germany. Ano nangyari? Kabilang po dyan ang pagbili ng mga modernong gamit ng Armed Forces of the Philippines. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano pang mga issue na tinalakay dyan ni Pangulong Marcos? Hanggang dito sa Berlin, Germany, nakasentro pa rin sa usapin ng West Philippine Sea ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag niya, walang Di ba? Hinaharas tayo ng Chinese dito sa West Philippine Sea. Anong ginagawa ng Pangulo? Di ba? Nakikipag-alay sa ibang bansa, sa Germany, para makabili ng mga gamit para sa modernisasyon ng ating maritime, ng ating mga kasundaluhan. Diba? Hindi po nakatunga nga lang ang Pangulo na pinapanood lang habang binobomba ng tubig yung ating mga sundalo, no? Yung ating supply, di ba? Na dinadala dito sa may West Philippine Sea. Sa Scarborough Show. Hindi po nakatunga nga lang ang Pangulo. Kaya po bumibiyahe ang Pangulo para kahit pa paano palakasin yung ating kasundaluhan. At palakasin ang ating ekonomiya at the same time. Yun natin. anumang proposal na tinatanggihan ng Pilipinas mula sa China pero kinu-question ng bansa ang iginigiit nilang 10-9. Isang arrival honors ang iginawad kay Pangulong Bongbong Marcos pagdating niya sa The Chancellery kanina. Mismong si German Chancellor Olaf Scholz ang sumalubong sa kanya. Matapos ang pagpupugay, dumiretso ang dalawa sa isang tete-a-tete o private meeting na sinundan ng joint press conference. Dito na binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkwestiyon ng Pilipinas sa prinsipyo ng China pagdating sa West Philippine Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And with that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Giit ng Pangulo, malinaw ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit pinapasok ng China. We have the economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na 1974 pa merong Defense Cooperation Agreement ang Pilipinas at Germany. Pero tinitingnan nila ang posibilidad na hindi lang sa training umikot ang tulungan, kundi pati sa cyber at maritime domain. Hindi rin umano maikakaila na malaking bahagi ang West Philippine Sea sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Hindi pa naman maibigay ng dalawang leader ang detalye sa planong procurement ng Pilipinas sa Germany ng mga gamit para sa Armed Forces of the Philippines. Pina-finalize pa raw kasi ito. Ang malinaw, nilagdaan na ang maritime cooperation ng dalawang bansa bago pa raw dumating sa Ilagdaan na. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo. Bilib po ako sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Sana po, huwag kayong magkasawa na pagsilbihan po ang bayang ang ating bansa. Ano po? Diba, nagtatrabaho ang Pangulo. Ano pang ginagawa nyo? Imbis na Vice President Sara Duterte, tumulong ka kung paano pa unlarin yung bansa natin. Ikaw ang OIC. Asikasuhin mo yung iyong committee. Ano ginagawa mo?
umattend ka sa rally. Rally para saan yan? Prayer rally? O advance campaign? Ninyong mag-ama? O destabilization? Itatanong lang po. Diba? Di ba kayo nakukonsensya sa ginagawa ninyo? Ba't ako sasabihin ni FPRRD na namamasyal lang ang Pangulo? O ano sagot sa kanya? Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin. Nakita ng Pangulo sa media ang listahan ng kanyang mga pulong dito sa Berlin. Ito yung schedule ko. Saan yung pasya? Diba? Dinapahiya na naman si PRRD. Diba? Alam nyo, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng presidente na pinakita yung schedule niya. Ewan ko lang kayo kung may nakita na kayo ha. Ako ngayon lang nakakita ng presidente, pinakita yung schedule niya para lang patunayan sa taong ito na si FPRRD na hindi siya namamasyal. Hindi sila namamasyal, nagtatrabaho po sila. Actually, successful yung kanyang lakad. Kitang-kita nyo naman. My schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama ko kami. We don't make pasyal. Hindi na sinagot ng Pangulo ang iba pang patutsada ng dating Pangulo sa kanya. Diba, napakabait ng Pangulo natin, hindi na kailangan sagutin pa yung mga yan. Diba? Hindi na kailangan sagutin. O ngayon, habang ang Pangulo ay pagod sa kakabiyahe para magtrabaho at naging successful naman ang kanyang trabaho na ginawa, sa pakipag-ugnayan sa dalawang bansang ito, na Czech Republic at Germany, ano naman ngayon ang ginagawa itong pangalawang Pangulo natin at ng kanyang ama? Diba? O ito ginagawa nila habang ang Pangulo ay busy sa kanyang trabaho. Ano natin? Dumalo sa prayer rally ng pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Pero imbis na tungkol sa pastor, iba ang tinalakay ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Mag-aalas 8 ng gabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Halos di na makalakad oh. Ito naman mga anak, hinahayaan pa nila, naggumanyan-ganyan yung ama nila. Hindi na nila pagpahingahin. Tapos kung ano lang sinasabi. Wala na sa hulog. Totoo lang. Wala na po talaga sa hulog yung mga sinasabi. Tapos tuwan-tuwa pa yung mga nasa tabi nila. Labonggo naman. O ba? prayer rally ng suporta para kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. Mula Davao lumuwas pa Maynila ang dating Pangulo. Kasama niya sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senator Robin Hood Padilla at iba pang kaalyado na mananatiling kaibigan daw ni Kibuloy. Mapamaganda o pangit man ang panahon. Pero imbis na Yun lang. Magiging mananatiling kaibigan, mapamaganda o mapapangit ang panahon. So kahit na hindi na maganda ang ginagawa, kaibigan pa rin. Kakampi pa rin. To-tolerate pa rin. Yung pagiging kaibigan, okay lang yan. Pero wag naman i-tolerate pag mali na yung ginagawa. Di ba? Normal lang naman magkaroon ng kaibigan. Mas maganda nga na ikaw ay tinatama mo yung kaibigan mo dahil nga kaibigan mo. Pero pag hindi mo yan tinama, hindi mo yan tunay na kaibigan. Tama, di ba? tungkol sa mga akusasyon sa pastor sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas sumentro ang talumpati ng Pangulo. May tuyo sa ulo talaga. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gusto. Di ba? Ano pinagsasabi nung gustong pahabain? Wala naman sinabing Pangulo na ganyan eh. At hindi pa naman yata nakakapasa yung charter change na yan, di ba? Mahirap naman yata makalusot yan sa Senado. And I don't think kung, di ba? Gustong mapahabain ang termino nila. Wag ninyong pumayag na mangyari. Kung may halimbawa na mangyari, anong gagawin? People's power na naman. People's power na naman. O ano sabi ni
ni ex-senator Juan Ponce Enrile nung i-people's power si Erap. Ano sabi niya? Huwag kayong mag-people's power. Kasi mangyayari niyan pag ayaw natin yung presidente at people's power, isang people's power lang laglag yan. Nangyari, di ba nangyari, nagkaroon pa ng part 3. Tapos gusto nila part 4. Hindi na nawala na ng silbi yung history. People power 1. Diba? Gusto nila presidential Republican type of government. Hindi raw dapat pumayag ang sambayan ng Pilipino sa Chacha. Nasa prayer rally rin ang anak ng dating Pangulo na Ayun siya ang OIC natin ngayon. Habang ang Pangulong Bongbong ay nasa abroad. Tuntua naman sila yung mga tao. Yan ba yung gusto ng mga tao to? Protect Kibuloy. Protect BP Sara. Bakit? Saan nyo dapat protektahan si Inday? My goodness. Imbis na protektahan ninyo yung kababaihan na nagrereklamo against Kibuloy. Ang pinoprotektahan nyo, si Kibuloy. Anong klase kayong presidente na, alam nyo, dito ako nawalan ng gana eh. Dito ako nawalan ng kumpiyansa dito sa mag-ama. Ibig sabihin ng presidente pala si Pangulong Duterte noon, totoo pala na selective siya. Kasi yun ang nilabas ni Kap Nino Barsaga doon sa kanyang war on drugs. Kasi ang namatay na mayor kalaban niya sa politics. So yung matataas na sa posisyon na namamatay dahil sa drugs. Kaya pala nangyari yun dahil kalaban sa politika ni FPRRD. So selective talaga sila. Diba? Kasi ito dapat may reklamo eh. Ba't hindi nila paatinin? Ba't hindi nila iharap sa Senado? Anong problema? Anong kinakatakot? Baka lumabas yung totoo? Diba? si Vice President Sara Duterte. Hindi siya nagtalumpati pero nauna na siyang naglabas ng isang video message ng suporta niya kay Pastor Kibuloy. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila tinatawan na ng guilty verdict si Pastor. Wala naman wala naman ganun. Paano po? BP Sara, napakatalino niyo pong tao. Kayo po ang Vice President namin dito sa Pilipinas. Paano niyo po nasasabi yan? Hindi niyo ba pinapanood kung paano nagkakaroon ng hearing? Sumunod naman po sa proseso ang Senado. Ilang beses pong inimbitahan si Kibuloy. At babae po kayo, BP Sara. Babae, mga kababaihan po karamihan biktima rito ng rape. Na di umano in rape. Di ba dapat mas doon kayo sa side ng ating mamamayan na, di ba, na sinasabing mga biktima? Or gumit naman lang sana kayo. Hindi yung harap-harapan ninyong kakampihan si Kibuloy. Bakit? Anong meron? Di ba? Di ba kayo naawa doon sa mga victim? Na di mo yung mga victim ng rape ni Kibuloy? At hindi nyo ba alam na kahit sa ibang bansa meron siyang kaso? Lalo-lalo na sa United States? Di ba? Di ba na parang lumalabas na may katotohanan yung aligasyon sa kanya? Dahil hindi lang naman sa Pilipinas siya may kaso? Ipisara naman. Sayang po. Kasi kayo rin po sana yung bet para sa susunod na eleksyon. Kaso wala eh. Wala po yung ko. Piyansa ko sa inyo. Sorry po. Kibuloy, marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas. At hindi... What? Pandarahas? Anong pandarahas po doon?
Di ba yung pandarahas yung hindi dumadaan sa proseso? Like yung drug on war ng inyong tatay po? Di ba hindi po yung mga dahas? Di po ba? Yun po yung totoong hindi dinaan sa proseso. Hinusgahan na agad. Kanina, Senado at Kamara ang binabatikos sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo sa prayer rally. Pinagbibitaw pa nila sa Senadora Risa Hontiveros na promotor ng investigasyon. Dapat na rin daw buwagin ng Kamara na Alam nyo si Risa Hontiveros, hindi ko naman to gusto. Ni minsan hindi ko binoto to. Pero this time gusto ko siya eh. Gusto ko yung ginagawa niya. Iniwala po ako sa kanya this time. Ano po? Kasi hindi po biro itong kaso na to. Marami pong biktima. And ang dami pong mga pastor, maraming mga simbahan ang gumagawa ng ganito. Maraming mga pastor ang gumagawa ng ganito. Ultimo pare nga po, di ba? Nakakasuhan ng rape. So, ilan po, no? Mga MUD, mga kabatas at mga ka-UB. Sana, no, yung mga Duterte dyan, subscriber ko, kung sasama loob sa akin. Mali naman po talaga, nakampihan nyo pa yung akusado. Mali naman po talaga na ipag-iitan ninyo na walang kasalanan. Ang pinapalabas po kasi nila, hinusgahan. Hinusgahan si Kibuloy. Ano po ginagawa ninyo? Parang inuhusgahan ninyo rin eh, na walang kasalanan si Kibuloy. Di ba? Parang inuhusgahan din nila BP Sara ni Pangulong ni FPRRD na si Kibuloy ay walang kasalanan. Sino po talaga ang tunay na naghuhusga rito? Di ba? Ngayon lang, no, siyempre, natin kalilimutan na sila po tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.